Alright, yung mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Siyempre, ito'y galing sa ating Balitang Pinoy TV. Narito na guys, grabe BP Sara. Kakapasok lang, breaking news, anti-Claire sa poll kay BP Inday. Siguro gumanti to, no? Sa mga, alam mo naman si Manang Claire, diba? Kung ano-ano pinagsabi niyan. Panoorin natin to ng sabay-sabay mga kapatid. Kung trip nyo na may kasamang reaction, here we go. Na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay. Pero sa asa, Ito, final na ba ito, Oh. attorney? Tama ka dyan, no? Kasi hindi Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright mga kapatid, huwag kalimutan mag-like sa ating channel. Here we go. pero bago ang lahat, like and share muna dito sa ating vlog para guys kakalap ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo, okay? Importante mag-subscribe, okay? Para lagi tayong updated Yes, yes. sa kung ano man ang ibalita natin dito sa Donmar TV, sa mga trending na balita, mga breaking news, okay? So, libre lang ang mag-subscribe ha, walang bayad yan, kaya subscribe na kayong lahat, okay? Magandang gabi po sa ating lahat at heto po, no, maggawa tayo ng reaction video patungkol po dito sa post ni Attorney Rowena Guanzon na binanatan niya itong si Presidente Bongbong Marcos. Patungkol po ito sa confidential funds ni VP Sara. Alam nyo na, napapansin ko, no? Si Attorney Rowena Guanzon, di ba siya na lang ang natitirang matatawag nating kakamping na lumalaban po kay BBM. Ibig kong sabihin na lumalaban, ayaw niya kay BBM, di ba? Ayan, sinasabotay tayo ng mic. Ayaw niya kay BBM. Magmula nung nangangampanya siya noon, magpasa hanggang ngayon, ayaw niya kay BBM. Pero yung mga ibang kakamping, mukhang iniwanan na siya kasi yumakap na sa administrasyon. Parang ganon, di ba? Kinukumpara niya ang confidential funds ni VP Sara at ni PBBM. Mamaya, i-play natin yan at Yung sinasabi dito, bakit ikaw billion-billion ang iyong confidential fund? Maraming question sa'yo. Bakit sa kanya hindi pwedeng ilabas? Bakit kay VP Sara, bakit ho nilabas kahit kapiranggot lang at ginamit naman po pala sa mabuti, hindi po sa masama. Ngayon yung billion pondo po ni BBM, pwedeng patingin kami kung magkano ang nakurakot at magkano talaga yung mga nagawang mabuti o lahat yun nawala na. magre-react tayo niyan, okay? At pangalawa nating pag-uusapan ay itong si VP Sara ay binanatan niya itong si Auntie-Claire Castro. Ang sarap sa tenga. Itong balita na ito. Deserve yan ni Claire Castro, okay? Alamin natin mamaya kung ano yung sinabi ni VP Sara patungkol kay Claire Castro. Pangatlo natin pag-usapan ay nag-react na po itong si Attorney Respicio, okay? May isiniwalat po ito na ang Office of the President may bilyong notice of disallowance. Ganyan kalaki daw. So, O yun naman pala, ba't hindi yun ang halongkatin? Di ba? Ayaw kasi nilang ma-impeach si PBBM nila. Kasi nga, pag nawala si BBM, magiging presidente si BP Sara. Kaya ang original plan, sa tingin ko lang original plan, kailangan munang mapababa sa pwesto si BP Sara. Kasi madali na lang si BBM. Di ba? Para tuloy-tuloy na yung pangungurakot. Siguro mas gusto nila sila lang yung mangurakot, ayaw nilang mangurakot si BBM, no? Ito'y paglilinaw ko lang naman na opinion ko lang ito. Kasi nga, alam niyo yung mga kakamping kasi, magtataka ka na lang, bakit nakayakap na po sa administrasyon? Diba? Diba, wala silang palag ngayon, samantalang noon maingay sila nung eleksyon. Ngayon magkakayakap na sila. Kadiri, di ba? alamin natin ha, kasi mga maiinit po at mga maaanghang po ang mga banat nitong si Attorney Respicio. Okay? Mamaya, i-play natin yan. Magre-react tayo din yan. At last but not the least, itong si Attorney Harry Roque. Trending na trending po ang kanyang vlog patungkol po kay Senator Bato de la Rosa. Kung maalala po ninyo, yung may nanghuhudas kay Bato. May nanghuhudas kay Bato. Itong si Attorney Harry Roque, no? Pinatututsadahan ang impeachment trial na 13 araw na nakalipas, no? Day 30 na tayo. Sobrang marami na silang inilabas na witness. Kasi nga may pinagbabanggit sila sa sa napanood kong news, bias din kasi minsan yun. Hindi, madalas bias yun, no? Ipinapalabas doon na masama si BP Sara. Sa bagay, wala tayong magagawa. Mga senator doon, majority, di ba? Alam niyo naman.
Ngayon, hindi man lang nila hiningan ng pahayag si BP Sara. Eh, siguro, baka ganun ho talaga. Pero nakikita ko yung balita, sobrang bias talaga. No? Eh, yun naman pala, yung prosecutor, yung ebidensya nila, eh, hilaw. Inconsistent pala. No? Tapos yun yung po yung hina-highlights ng mga balita. Nakakalungkot lang kasi yung sikat na ano na yon, na channel na yon na nagbabalita. Eh talagang tambakan ho yun ng mga nanunood. Baka kasi maligaw yung mga isip ng mga ibang tao na ay si BP Sara masama pero hindi nila alam, di ba? Binabaliktad lang ho ng mga kasi pwede mong bayaran siguro ang mga nagbabalita na oy ilabas mo to. Di ba? Mga ganun. Pero wala pang napatunayan na may kasalanan si BP Sara. Yan ang hirap. 13 days na pero wala pa silang napatunayan na may kasalanan si BP Sara. Yun po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Yan po ating papanoorin at magre-react tayo, no? Punta tayo direkta dito sa sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Ito, panoorin po natin, ha? Ito, play, pasok, Attorney Rowena Guanzon. Galing talaga ng Facebook ng Senator Marcoleta supporters. Sabi, yung confidential funds ni Vice President Sara ay na-disallow ng COA dahil daw binili ng gamot. Ang kay BBM, binili ng bawal na gamot. Nagamot. Galing Ba't hindi nila kaya si Rowena Guanzon? No? Pansin ko lang, hindi nila pinapansin si Ma'am Rowena. Ano ba, dahil matalinong attorney to? Kayang-kala niyang supaklarin yung mga Karamihan po sa mga attorney, hindi nila dinidemanda. No? Kung tutusin, kotang-kota na si Ma'am Rowena, pero hindi nila kaya, di ba? Palakpakan po natin. Ganyan ang tira, brutal, di ba? talaga no. Kasi yan po ang napapansin ni Attorney Rowena Guanzon. Kasi nag-trending yung nung kinalkal nila itong confidential funds ni VP Sara. Kasi akala siguro nila na may makuha sila na kasalanan ni So, ibig sabihin, kinalkal lang nila, doon sila kukuha ng ebidensya. So, parang phishing, di ba? Puro kasalita na si BP Sara ganito, si BP Sara ganyan, dapat makulong, dapat ma-impeach, ang ebidensya mo, kalkalin muna natin yan. Ganun ba yun? Taragis talaga kayong lahat. ginawa ni VP Sara. Nung kinalkal nila ng kinalkal itong confidential funds ni VP Sara, only to find out na ginasta ni VP Sara ito sa mga gamot, okay? Oo. Kasi yung mga informant na kailangan nila sa isang sisiraan nila yung anong tawag doon? I-dismantle nila itong kalaban ng gobyerno, itong enemy of the state. Kailangan mo ng informante at bayaran mo yan, di ba? Nalaman doon na isa sa mga expenses ng confidential funds ni VP Sara ay gamot. Okay? Oh. Medicine. So, ibig sabihin, walang masama doon. Correct. Kasi, baka yung informante na binayaran ni VP Sara, nangangailangan ng gamot. Tama. Baka akala ninyo, itong ordinaryong informante ito na taga-syudad. Hindi. Mga taga-bundok ito. Yung iba dito, yung iba dito mga nakatira sa bundok. Alam naman natin kapag nakatira ka sa bundok, ang unang pangangailangan mo dito, mga medicine, gamot, kasi malayo kayo sa hospital. Okay? Especially kung kaaway ka sa, you're an enemy of the state. Nahihirapan kang kumuha ng gamot. Kaya, binigyan ng gamot ni VP Sara, syempre. Oo. Okay? Pero, Hindi nga, sa akin nga iniisip ko nga sige, sabihin na natin mali, inabot talaga yung ganong mga pagkakataon. Kailangan ba dumating sa impeachment trial? Mga buwak. Di ba? Ganun ba kalala yung kasalanan? Kinurakot ba? Hindi naman. Buta samantalang dyan sa impeachment trial, kung totoo nga talaga na gumagastos sila ng milyon-milyon, halos nakaka 300 million na kada buong overall, 13 days na ba? 11 days, etc. Diba? Umapalo na, samantalang ipinaglalaban nyo, katiting lang, tapos maayos palang ginamit. Sabihin na nating mali, sa paningin ninyo, pero may pinagamitan, hindi kinurakot. Diba? Ang bullshit naman, tapos pinagpapatuloy pa rin nila yung impeachment. Yun ho, yung pinaka nakakainis doon. Tangina, di ba kayo yung may mga pinag-aralan, kayo yung mga nag-aral dyan, kayo may mga matatagal ng mga nakatungkulan dyan, kayo na yung mga tinubuan ng ugat dyan. Di ba? Dapat, hinto na to, wala nang kwenta, sayang pera. Di ba?
panahon ho ngayon ng tagbaha. Pansinin niyo mga kapatid. O, ayan o. Sinasabot tayo yung ating mic. Ayaw na tayo magsalita. Siguro hanggang dito na lang tayo. Hindi, tuloy natin mga kapatid. Administrasyong Marcos, instead raw na gamot ang bibilhin, bawal na gamot ang binili. Hindi, tanongin nyo yung pondo ni BBM, di ba? O BBM, ano ba talaga yung pondo mo? Nasaan na? Magkano ba talaga yung total niyan? Totoo ba? Accurate ba yan? Yung buong pondo na yun, naubos ba nang dahil sa pagtulong mo, pagbigay mo ng ayuda? Di ba? O, yung sinasabi mong 20 pesos sa kilo ng bigas, sinabi mo pa rin kahit hindi na nga nararamdaman. Mga buwa. Di ba? Ang lalaki ng pondo ng confidential pan nyo dyan. Kay BP Sara yung pinag-initan ninyo. Alam nyo, hindi nyo masisira si BP Sara. Kung meron mga naniniwala, ang konti na lang ninyo. Buwa ka nang ina. Sorry naiinis kasi ako sa mga... Alam mo yun, diyan ka na tinubuan ng ugat, pero nanatili kang masamang tao. Yung iba kinamatayan na lang, di ba? Na linalabanan nila si BP Sara, nagpagamit ka, tas bigla ka na deads. Napakasamang tao mo na. Ay, impyerno bagsak mo, di ba? Wala silang takot sa impyerno, no? Kaya na nga, ano yan ni Atty. Rowena Guanzon, mga nababasa lang yan niya sa comment, in-emphasize lang niya, tama naman eh. Yung isa, yung matinong magiging presidente sa 2028, gamot yung mga binibili. Pero dito sa Bangag administration raw, sabi naman sa comment section, mga bawal na gamot ang binili. Yan ang kaibahan raw. Hindi tayo nagsabi niya na, sila ang nagsabi. Ay nako, ewan ko na lang. Ayan ulitin natin. Facebook ng Senator Marcoleta supporters. Sabi, yung confidential funds ni Vice President Sara ay na-disallow ng COA dahil daw binili ng gamot. Ang kay BBM, binili ng bawal na gamot. Sa totoo lang, no? Ewan ko na lang, what if ang confidential funds pa ng presidente ang investigahan? Siguro, mas grabe yung matutuklasan natin. Bakit hindi yun ang kalikalin nyo po? Di ba, mga sir, mga ma'am? Don Mar TV, shoutout po. No? Ba't di nyo kalkalin? Kalkal kayo ng kalkal kay BP Sara, hirap na kayong pabagsakin si BP Sara. Ganyan po kalinis, no? Kaya nyo sinisira kasi ayos na ayos si BP Sara. Tigilan nyo na. Hindi nyo kaya. 2027, malapit na, mag-e-election. Baka yung susunod na plano nyo, walang eleksyon, no? Okay mga kapatid, wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kay Ma'am Catherine, sobrang salamat po Kahit nagbago ang ating channel, nakahanap po ako ng mga taong ganyan na sumusuporta po sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung natuwa kayo, ayan na naman yan. Para may sumasabotahe talaga sa mic ko. Okay, maraming salamat sa inyong panonood.